Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? Apat dapat na sardinas, eh. O. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. O, okay na. Nagsialisan yung mga tao, unti-unting umaalis. O ayan na mga babayan na, yan ang ipapaliwanag ko po sa video na to sa kanyang sinabi na naglalayasan daw po yung mga kapatid habang nagsasalita si Kong Marcoleta. O sige, wait lang, mamaya ako naman magsasalita pagtapos niya. Binanatan ba naman yung Quadcom? By the way, mga minamahal, hindi lahat ng pumunta doon is makasara talaga. Yung iba doon, maka PBBM pa din. So, balanse po yun. At saka yung INC rally na yan, ang sabi, for peace. Pero bakit nung nagsalita, itong si Rodante Marcoleta, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal eh. Sabi nila para daw ito sa kapayapaan, eh bakit parang nabahiran ng politika? Bakit mayroong politiko doon mismo? 'Di ba? Consider na lang natin na nandoon sila ba. Kung hindi ka ba naman bobo si Marcoleta, isa sa pinaka sinusuportahan unang-una ng INC kung bakit nandun yan. Okay, kung hindi ka ba naman bungal no? Anong pakialam mo kung gusto pagsalitain si Kong Marcoleta, mas marunong ka pa sa Iglesia ni Cristo. Ito talagang tong babae na to kala mong lahat na lang pinapakailaman mo Ang pakailaman mo kaya yung mukha mo, pagamot mo, no? Pagamot mo kaya yung mukha mo. Alam ko diyan sa may Batangas o sa Laguna may gumagamot diyan ng mga barang, ganyan. Magpagamot ka muna kaya Alicia. Mukha ka tae, sabi ni Marlon Marsonia. Mukha ka daw tae, Alicia. Pakialamero to pinapakailaman yung Iglesia ni Cristo. Bakit daw pinagsalita si Kong Marcoleta? Mas marunong ka pa sa mga MC ng Iglesia. Bakit sino ka ba? Sino ba ba't ba masusunod ka pa sa gusto nila? Baliw pala to tingnan niyo mga kababayan yung picture diyan sa thumbnail, kuhang-kuha po yan na dati po siyang ganyan yung uso niya, yung aso nagmukha siyang tao, yan na yan siya. Tapos yung katabi nun, nagpagamot po siya pero ganun pa rin po ang kinalabasan. Okay, ito Mima Alicia ang inaano ko sa'yo, dyan sa may bandang Laguna, Batangas, maraming gumagamot dyan ng ng mga barang. Meron akong kumpara dyan na sikat na nagagamot ng mga kulam, barang, yung nagiging ganyan ng itsura. Tawag dito, pwedeng gamutin pa yan. Pwede pang gamutin yung mukha mo. Yung pakailamero ka, talaga dito kay Kong Marcoleta, ay talagang gusto mo ikaw na lang maging MC ng iglesia para ikaw yung mismong tumanggal dun kay Kong Marcoleta no? Tinan pa natin to ng tsura yan. Kontakin mo ako Mimi Alicia, ipagamot ka na doon sa tropa kong nanggagamot ng barang. Sagot ko na 5,000 yun 5,000 ang paggamot sa mga binabarang tulad mo, kontakin mo ako at para hindi mabawasan yung pera mo diyan at ako nang sasagot sa pagpapagamot sa iyong mukha. Sige, de la Rosa, pero hindi naman sila nagsalita, hindi naman sila naging speaker doon. Pero yung punto na itong si Rodante Marcoleta nagsalita, although isa siyang INC, pero yung the way na magsalita siya, di ba politiko siya, tapos tinitiran niya yung House Quadcom. Kung trabaho po yun, mga minamahal na mga kongresista na mag-imbestiga. Sige, ang sabi nitong si Mima Asong Ulol, trabaho daw ng mga tiga Quadcom yung tawag dito, yung pagko-contempt at ay mag-imbestiga sa mga katiwalian. Yun nga yung pinaliwanag ni Kong Marcoleta, napakaganda ho ng paliwanag ito ang ayaw ho nilang matanggap. Bakit daw itong si Kong Marcoleta pakailamero? Ba't ikaw? Ikaw kaya maging host. Kaso hindi ka tatanggapin hindi ka papanikin sa stage, ang ganyang itsura mo At tinahanap ko po itong si Mima Alicia, kaya ikot ako ng ikot diyan sa sa peace rally ng Iglesia ni Cristo. Kung makikita niyo po yung vlog ko diyan na naka-upload ngayon, mag 11,000 views. Nakita niyo po diyan kung gaano kahirap yung vlog na yan at kung saan ako nagpupunta. At pinakita ko po diyan, hinahanap ko po itong si Alicia. Sabi pupunta, wala naman.
Natakot yata eh, babatuhin ko talaga ng sardinas to sa mukha eh. Eh kung masasapo niya, okay. Pero pag hindi niya nasapo, eh basag ang nguso niya. Wala eh, hindi nagpunta, natakot. Natakot. Ay pero ang nagpunta rito, yung si Takero daw. Sige, tuloy pa natin. Tiga, bakit mo tinitira? O, Hmm. tingnan nyo tong video na to Sinend sa akin ni Takero kasi si Bakit mo Takero pumunta tinitira? doon sa INC, 'di ba? Prayer Rally for Peace. Oh, by the way, kay Takero tong video na to, ipakita Takero. ko sa inyo. Yo, what's up Wait mga lang. boss yan? Welcome to first ever trade option. Ang video na ito ay para sa mga beginner at gusto matutong mag-trade gamit si Okay na, okay expert na to. option. So kung naghahanap ka ng Okay na, 2 piso na yun ha. So yan si Marcoleta po yung kasalita dyan. O pala yung Takero ka. Ako nakakit na, sinampal kita dyan eh. Ang House of Representatives ay lugar ng Ayan, ha? pagdidebate. Doon masusuri Grabe kung tawa sino ni Alice to. ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman, Yan pala yung Takero na yun. Tapos yung Nakita ko doon to, itong Takero na to. Kasi hindi siya nakaputi ng mga t-shirt na tulad namin. Dapat ikaw yung dinampot ng mga iskan dyan eh. Takero. Ano ba tong Takero nitong YouTube nitong Takero nitong. Okay, mamaya papaliwanag ko naman sa inyo mga babayan kung bakit may umaalis. Okay, kasi ako man nandun, sa akin kayo maniwala. Takero. Ito pala yung Takero na to. Okay. Ano to? Tanso to, tanso. Ikaw pala yan Okay, ito na yan si Takero. Magjowa yata yung dalawa na yun eh, magjowa. Tuloy pa natin to ni Takero sa kanyang vlog, pakita ko sa inyo. INC rally, mag-uwian nung nagsalita si Marcoleta. Sige. By the way, mga minamahal, ba't kasi pinagsalita nyo itong si Rodante Marcoleta? Actually, naniwala na nga ako na yung rally na yon is for peace. Kasi in overall, Mga kababayan ng INC, bakit daw kasi pinagsalita nyo si Kong Marcoleta? Ayaw nga nitong pagsalitain nitong Alicia na to. Kasi nga pakailamero tong damahong babae na to. Tinan nyo tinan nyo yung thumbnail niya inuulit ko, ganyan po itsura niya ni Alicia noong panahon na wala pang pera. Kaso pinagamot nung nanay niya, naging yung katabi na, yun na siya yung uso. Kaso hindi pa rin magaling. Sasagutin ko na Alicia, yung pagpapagamot mo doon sa kumpare kong na magaling na ng barang, gumamot ng barang, kontakin mo lang ako, sagot ko na yung pangpapagamot sa mukha mo, no? Pakailamero ka ng pakailamero, yung mukha mo ay mong pakailaman, hindi ka pa nga magaling. Ikaw, pinapakailaman mo si Kong Marcoleta, bago mo pakailaman ang mga iglesia ni Cristo at si Kong Marcoleta, wala kang pakialam kung gusto nila magsalita kasi hindi naman sa'yo yung peace rally na yung tanga. Ang gusto kong pakialaman sa'yo ngayon, ipagamot kita sa mga mangbabarang. Sagot ko na, kahit 10,000 pa yon, basta umayos lang yung mukha mo. Bungal to, mga pakialamero to babae na to no? Ipapariban na rin kita, papaayos ko yung kilay mo. Tapos yung ilong mo medyo paling yung ilong mo Tapos yung butas ng ilong mo medyo papalitan natin. Okay? Yun yung ipapaayos natin sa kumpare ko na gumagamot ng barang. Okay, tapos papalagyan kita ng bangs kasi sobrang parang pwede ng paglandingan ng helicopter yung noo mo Bago ka makialam, no, kay Kong Marcoleta at sa mga iglesia ni Cristo, susunod na vlog mo, no, ipaayos muna natin ang itsura mo Masyado kasing pakialamero tong babae na to, no? Huwag na lang barang piso lang ang katapat ng mga taong yan. Sorry na. Tinan niyo, grabe pakialamero no? Grabe ang banat niya dito kaya Kong Marcoleta. Hinahamon ko nga sila ng pustahan dito kahit 50 mil. Kong Marcoleta win. Sila lost daw. Binabanatan ko sila, pinapasok ko sila sa kanilang live. Lalo si Chris Ulo, hindi ako binabase.
Pagpasok ng ganyan, natatapos na yung vlog, parang nagpapaalam na. Nababasa naman ako ng iba doon. Sabi ko, pustahan tayo. Ako yung pumapalag sa pustahan. Hindi ako pinapansin. Ah, tuloy pa din to. Banatan dito si Takero na to sige, delay. Napaka-general nilang mga placards. Ah. Actually, totoo, mga minamahal. Sobrang general. Tingnan nyo pagkakaisa, hindi pa mumulitika. So, napaka-general ng mensahe ng placards na yan. So, hindi dyan pinapatamaan si VP, hindi pinapatamaan dyan si PBBM, walang pinapatamaang politician dyan. Broad po yan, napaka-general. Kaya nga sabi ko, okay, mali si Mima nang inaakala na yung INC Rally for Peace is baka mapolitika, pero dahil nga nung nagsalita itong si Rodante Marcoleta, nasira niya yung imahe, yung image ng Rally for Peace kasi hinaluan niya, binahira. Nasira daw ni Kong Marcoleta yung rally. Sirain ko kaya ang uso mo dyan, ha? Sinasabi ko sa'yo, bago ka magsalita, ipaayos muna natin yung nguso mo. Kahit yung nguso mo lang, magkano kaya paayos kay Becky Bello sa nguso mo? Wait lang, tatawagan ko si Becky Bello, ha? Tawagan ko si Becky Bello. Tanong ko kung magkano paayos ang nguso nitong si Alicia. Ito wait lang. Tatawagan ko si yung assistant ni Becky Bello. Raya. Saka na sagutin mo, ha? Okay. Wait lang mga babayan, tatawagan ko kasi gustong-gusto ko talaga mapaayos talaga yung mukha ni Alicia. Para pagka bumanat siya ulit kay Kong Marcoleta o sino pa man, maayos-ayos naman yung nguso nito. Wait lang. Sana sagutin. Ayan, sumasagot na. Legit to ha. Ay, boss, meron sana akong ilalapit sa'yo kay Becky Bello. May papaayos akong nguso ni Alicia, yung Tanso Vlogger, kasi paka-Ilomero eh. Kailan natin sisimulan yan? Hindi, tatanong, ipa-estimate ko muna kay Becky Bello kung magkano. Yung kahit yung nguso lang. Katawan? Hindi yung buong katawan, yung mukha lang. Yung nguso lang ba? Okay. Estimate ko dyan kasi medyo lalateruhin ko pa yung ilong niyan. Tapos mamasilyan ko pa yung bibig na medyo kulang-kulang yung pantay. I think gagastusan mo ng mga $50,000 yan. Oo, alam mo na. 50,000 US dollar? $350 kasi may tax po ako, nagbabayad ako ng tax din sa aking clinic. Hindi, sabi mo si boss mo na si Becky Bello, bigyan naman ng discount si Boy Sardinas. Para mababaan naman. Mr. Boy, please i-confirm mo na lang sa akin kung ilan sisimulan niya para maano ko. Kahit yung nguso lang kasi masyadong paka-Ilomero eh. Tapos sumaharap sa kanyang vlog. Napapangitan kasi ako sa mukha. Lalateruhan ba yung nguso nito? Mga ganong katagal bago maayos yung nguso nito ni Alicia? Bibigyan ko na lang 2 minuto yan. Mabilisan. Mabilis naman, tapos sisingilin mo ako ng $300,000 US dollar. I-send mo sa bangko ko ngayon Hindi, may mga ngalap muna ako ng grabe, napakamahal naman, tapos titirahin mo, 2 minuto lang, magbabayaran mo akong $300,000 US dollar. Automatic pa yan kasi tuturukan pa na ng nung pam sa patay. Hindi ko bubulong. Mga kababayan na, ang kausap ko po, yung kanang kamay ni Becky Bello. Ganun ho ka pala kamahal, napakamahal palang pag-ayos sa mukha nito. Basta yan mo ako, kung i-confirm mo ako, mag-email ka sa akin kung go na para papakuha ko na yan. Meron akong 3 ban, kulay puti. Hindi pa naman to patay. Hindi pa naman to patay eh. Aayusin ho yung uso, hindi ilasakay sa puninarya. Hindi, sasabay na natin yun para mawala na yung pangingialam. Parang gusto niya ng ilibing ah. Wag, lang, papaayos lang. Parang gusto mo nang ibalsa mo eh. Parang gusto mo nang balsamuhin eh, hindi pa. Kasi pag sinabay na natin, almost $650,000 na yan. Ako po, napakamahal pala nga. Ganitong itsura, ganito kamahal. Sige po, atay, kakausapin ko yung manager ko kung anong bakit nang gawin dito. Ha? Thank you, sir. Ha? Thank you very much. Okay, thank you. Yan, napakamahal pala ng paayos sa mukha nito. Wag na lang, doon na lang kami sa
Sa kumpare ko na lang sa may ano, sa Cavite. Sa barang na lang to, baka kayanin pa yung itsura nito. O ayan mga kababayan, nakita nyo, kausap ko po yung kanang kamay ni Vicky Bello. Ganun daw po pala kamahal, no? Kaso susunduin itong 3 buwan. Parang gusto nang ilibing nitong kanang kamay ni Vicky Bello, itong si Alicia. Diyos ko, boss, lahat ng vlogger na kabila, ipa-repair mo. Romel, Arcelias. Kaya pa ng ano, tuba-tuba yan. Sabi ni Boss Herald, ano bang tuba-tuba yon? Ano yan, tuba-tuba? Boss, baka pwede namang ano yan, baka pwedeng paalam mo rito, baka mas makakamura ako dyan. At yung gusto ko yung mabilisang galing at mabilisang epekto kasi bumaba na to palagi nakakaumay na yung mukha. Tinan nyo naman hirap na hirap hindi po fake news itong nasa thumbnail ko tinan nyo po itabi nyo po ang mukha nito dun sa may thumbnail natin, itsura niya po yan. Nako. Ako na ang magbabayad kasi gagawin ko yan na pauusok ng aming mangga plantation. Ginawa niyo itong damo? Tingnan mo Alicia, ganun lang tingin sa'yo ng mga kababayan natin dito Pampausok ko na lang daw hindi ako gagastos ng ganung kalaki na $300,000 para lang sa nguso mo. Tapos 2 minuto lang gagawin. Doon na lang sa sa kumpare ko na nagbabarang, yung naggagamot ng barang. Kulamin na lang yan boy para tapos na, sabi ni Mami Homie. Wag naman kulamin, wag na tayong kasi kawawa naman to, may mga anak to, saka maraming asawa to naman ba? Saka kailangan po itong mga nagut sa batas kasi po ito pinaghahanap pa rin sa Caloocan kasi nagnakaw po ito ng native na manok. Ayon dun sa isang nakakilala ng subscribers natin, nakakita po yung mukha niyan. Yan pala yung nabarangay dati na nagnakaw ng native na manok sa Caloocan. Ginawa nilang ulam at ginawang pulutan ng kanyang asawa. Di ba? Hoy, basahin mo comment ko. Nabasa ko na po. Papakulam. Sige, Mami Homie, kung magpakulam, sagot mo. Ayan meron na po tayong sponsor na magpapakulam kay Homie, kay Alicia Ayan, maraming salamat po Mami Homie sa pag-sponsor mo na ipakulam daw itong si Alicia. Iyari ka ngayon Alicia. Kaso ganyan na nga itsura, ipapakulam mo pa Mami Homie. Paktay na. Ganyan na nga itsura, papakulam mo pa. Nakaw. Mima, ikan pala ang asawa mo. Ikan? Ikan. Yung yung manok na native. Nasa na ba yung nag-comment na yun? Nakakilala po kasi magdanakaw pala to ng native na manok Ayan, buti nga umayos-ayos na nga yung mukha niya pero nakakasuya pa rin, no? Tuloy pa natin to. Tuloy pa natin itong video niya. Game. Niya ng polita ang kanyang pagsasalita, wala namang problema sana kung mag-raise ka ng several eklavush mo dyan. Pero bakit parang nangangandidato? Pero bakit parang, di ba, parang nangangandidato daw, nagpaparinig lang siya, tanga. Pinaparinig niya lang talaga. Yung pinaka tawag dun sa peace rally na yan, yung pinaka main na yung nandyan siya At dyan, nagsalita din yung isa sa pinakamataas sa INC, nagpatama din siya. Hindi lang siya ang nagpatama. Okay? Mamaya, papanood ko sa iyo. Pero si Kong Marcoleta lang talaga binanatan mo. Ayaw mo banatan yung si ano ba yun? Isa sa pinakamataas sa iglesia na bumanat din sa sa mga nakaupo. Si Kong Marcoleta lang ang kaya mo. Hindi mo kaya iglesia. Buti hindi ka nagpunta roon kasi kukunyatan talaga kita Pero ito pala, napunta pala tong takero na to Kung nakita ko lang si takero, sasampalin ko to na galawat kanan sige, tuloy pa natin to. napaka-bias ni Rodante Marcoleta. Isa din naman siyang kongresista. 'Di ba? Alam mo yung trabaho ng mga kongresista. Bakit ikaw mismo, isa ka sa mga tumitira at paglilinaw ko nga, ang sabi ninyo, that rally was for peace. Pero bakit may mga politiko na nagsalita? Bakit nandiyan si Marcoleta na isang politician? Sige. Ito pa, tingnan niyo yung mga placards nila.
magkaisa, huwag mang-isa, bayan ang asikasuhin, di sariling mithiin, aming kahilingan, kaunlaran ng bayan, yan. Okay naman, in general mga minamahal, yung mensahe, 'di ba? Yung rally for peace nila, okay naman para sa akin. Wala talaga akong masabi as in general yung message nila, walang tinira sa placards na BBM resign. Wala naman akong nakitang ganun kasi nanonood ako ng live. Buti pala marunong ka magbasa na walang BBM resign. Okay, bakit ako nandun? DDS ako, nakakita ka ba ng vlog ko na bumanat ako kay BBM kasi nga kung ano ang sinabi ng INC, yun lang yun. Walang babanat-banat about sa mga ganyan. Ngayon pa lang ako nagsalita kasi kung anong nangyari doon sa may peace rally, yan pala ang gusto mong iparating. Okay? So wait lang. Ay, sandali, may tatawagan pa ako yung kay Ed Kalawag. Baka sakaling mas mura doon para maipagamot ko na tong si Mima Alicia. Wait lang ha. Sabi ko sa inyo, marami kong mga contact eh. Kasi naawa na po ako sa tao na to. Okay? Mima Alicia, tatawagan ko yung si Ed Kalawag, yung assistant niya. Baka sakaling may magawa pa sa itsura mo. Okay? Wait lang. Tatawagan ko to ha. Sana sumagot. Ed Kaluwag pala, Ed Kaluwag. Wait lang. Boss! Hello, magandang umaga sa iyo. Meron sana akong ipapa-repair na muka ng isang vlogger na si Alicia. Baka sakali na na Nakita ko na yan sa personal. Isa yung puntit. ha? Bakit ba? Hindi siya tao. Yan. Isa yung puntit. Sabihin mo sa kanya yung noo niya. Sabi ko sa inyo. Namamahay dyan na duwende. Yung kilay na yan, hindi sa kanya yan. Nako. Kakaano ko pa lang po, naramdaman nyo na po yung espiritu sa babae na to? Yung mukha niya mismo, espiritu. Nako. Sinasaniban na si Ed. Ganun po ba? May magagawa po ba kayo rito sa babae na to? Ginagamit lang yan ng isang espiritu. Mismo ang kanyang noo ay punong-puno ng masasamang espiritu. Si Ed Kalawag po ang kausap ko ha. Sir, gusto ko sanang ipagamot to. Baka sakaling pwedeng tanggalin yung mga espiritu sinasabi mo na nakasanib sa kanya. Naku, mukhang malabong magamot yan dahil yan ay problema sa utak. Yan ay walang kagamutan. Latero ang kailangan yan para mabasag. Ano niya? Bakit ho? Parang sinasaniban ho kayo. Lumalaban po ba yung espiritu ni Alicia? Nararamdaman ko siya. Nararamdaman ko na yan ay hindi mabuting tao. Kaya nga po eh. So ano po ba 'to? Latero din. Tulad po ng pagtawag ko dun sa sa assistant ni Vicky Bello, latero din pala sa mukha nitong kailangan. Oo, dahil yan ay papatagin. Medyo umbok ang noo niyan. Yung kilay niya kailangan pantayin at yung ilong niya. Ibang klase. Mukhang dyan dumadaan lahat ng espiritu. Oo nga po eh. So, magkano naman po repair sa inyo? Magkano pa repair? Pamasilya? Magkano rin po? Sa tingin ko ay ang 100,000 ay malaki na masyado para sa kanya. Kaya nga Kaya na yun ng 20 pesos para naman makantan natin ang 20 pesos na sinasabi. Okay. Sa inyo ko na lang po ipapa-repair to kasi doon kay Vicky Bello, sinisingil po akong $300,000. Sa inyo pala, 20 lang. Aba, malupit ah. Oo. At yan ay pwedeng gamutin kapag ang araw ay palubog na at ang buwan ay pasikat pa lamang. So maghihintay pa pala tayo ng ganun. Hindi natin pwedeng gawin yan. Sige po, kukontakin ko po kayo pagka yung buwan is kung kailan po lalabas. Kasi parang wala pa pong buwan ngayon sa buwan na to eh. Oo, dapat yung buwan kalahati. Yung araw kalahati lang. Naku po, gusto kailan naman tayo maghahanap ng ganong araw kalahati. Ganyan kakomplikado yan. Noo niya na naman. Ang laki-laki.
Lumalaban po ba yung espiritu ni Mima sa'yo? Lumalaban? Parang hini-headbutt ako. Ay. Ang sakit ng ulo ko. Sige po, sir. Pag po meron na pong araw na kalahati at ang buwan pasikat na, sabihin niyo po ako na kung pwede na pong gamutin to si Mima Alicia para namang gumaling naman to. Sige, sige. Si- Paalam na. Sige po, maraming salamat po, sir. Okay. Ay, grabe oh. Pati si sir, ang grabe oh. Malakas talaga ang espiritu talaga itong babae na to. Tingnan nyo mga sikat na gumagamot. Yung espiritu na sumasanib kay Mima Alicia ay lumalaban at ay mahirap daw gamutin. Biruin mo, kailangan pa ng kalahati yung araw. Di ba bilog yung araw, kailangan kalahati tapos sisikat pa yung buwan. Parang ang hirap hantayin nyo na, hindi to gagaling. Oo, sarap pala lamasin ng asin ang nguso nito para lalong mamaga. Sabi ni Ma'am Esther. Tuloy. Sa mga sa mga gilid-gilid may mga vloggers na na nagko-content. Pero kasi pag nandoon ka sa pinaka-main, hina-hijack. I think may may jammer doon para hindi makapag-live yung mga vloggers. Yun lang yung sa akin pagkakaalam Kasi mostly ng mga nakita kong mga vloggers na nagla-live, nasa gilid talaga sila. Yung nasa dulo na ng Quirino Grandstand kung saan wala na atang jam. Yes, tama ka. Kaya nga ako nag-vlog na lang kasi pero meron ako doon na nakapag-live ako ng isang beses, nagkaroon ako ng signal, pero nung sumunod na wala na, kaya nag-vlog na lang ako. Wala po doon, may jammer po doon, wawala yung signal. So, kung bakit din yung isang vlog ko diyan, si Boy Sardina, suhulihin ng pulis kasi pasaway ako, nagpalipad pa rin ako ng drone. Kaya yun yung yung aking thumbnail, pensya na kayo ng thumbnail ko eh. Kasi kung talagang nalaman nila kung nasaan yung drone na pinalipad, at nandun yung pulis kung nasaan din ako na nagpalipad pa rin ako ng drone, pwede kong damputin doon. Pero nag-sorry naman ako. Kasi nung lumipad na yung drone ko, pinayagan ako nung una, tapos nung nasa may taas na siya, siguro umangat ako ng mga 15 meters, mga babayan, ay na-detect nila kung nasan yung drone ko. Biglang lumiko yung drone ko na hindi ko nililiko. Buti naunahan ko yung yung kumukuha ng drone, naunahan ko siya na i-down, pero sobrang tagal ko siya bago siya nababa. So pinipilit nung operator na kunin yung aking drone. Naglalabanan kami sa controller. Pero naibaba ko yung drone. Bro mo nag-operate mismo yung drone mag-isa nakaharap yung drone doon sa mga tao, nakaangat na ako niyan. Pati pagkuha ko ng picture, nabura. Yung nagpapalipad po ng drone doon, sila po may permit sila. So nag-try lang ako kasi sinubukan ko talagang okay, permitted. Nagbigay ng permit, tapos lumipad, ayaw na kaagad. Tapos yung drone ko, nakaharap na ganyan, lumikong gano'n, papunta sa NAIA. Tapos tatakbo na siya, tatakbo na yung drone ko, kukunin na nila, inoperate na nila mismo, naunahan ko lang sila sa pag-down sa controller. Pag-down ng gano'n, bumaba siya, unti talaga. Sabi ko, kung nabitawan ko to, wala na, napakabilis na talaga ng drone, kuha na yung drone ko. Goodbye, 30,000. Pero nag-sorry din ako doon. Pero pwede akong maano doon pwede akong siguro kung hindi man ako aanuhin ng mga pulis, confiscatein yung aking drone. Gusto mo boy? Contempt ka namin o kukunin namin yung drone mo kasi ba't ka nagpalipad ng drone? Pasaway ka talaga boy Sige, buti na lang at nakuha ko rin yung ating drone kasi may papalipad pa rin ako ng drone. So, tingnan nyo yung itsura nito hindi, wala po talagang kagamutan to. Medyo may hirapan pa tayo na pagalingin tong si Mima Pakialamera. Tuloy-tuloy. Siguro nakakapag-content. And yung mga nakikita ako na Protect VP Sara. This movement was for Vice President Sara. Alam niyo yung mga DDS na dumalo dyan, mga kupal talaga. Hindi kayo marunong makinig. Para din dito kay Bato de la Rosa, pumunta doon para makigulo. Pumunta Ayan sinabihan kaming kupal nitong babae na to Kung kami ang kupal, ikaw, ano naman tawag sa'yo? Bakit sobrang pakialamero ka? Kay Kong Marcoleta. Anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Wait lang, nalolobat na itong isang mic ko, ikakabit ko lang. Mga DDS na nagpunta dyan. Kupal daw tayo, sabi ni Alicia
Kupal pala ah. Pasalamat hindi ka talaga nagpunta dun eh. Yang Takero na yan, wait lang, yun naman about naman sa vlog naman ni Takero, ako naman magpapaliwanag sa inyo kasi ako naman mismo nandun. Okay, wait lang, sasalpak ko lang iray. At baka mawala na naman yung aking boses. Okay. Sound check. O yan, meron. Boy Dilis. Geraldo Carlos. Ito, ano to, trolls to. Kaso bawal bawal i-contempt yung ganitong Boy Dilis lang. Magsalita ka ng kakaibang salita mo. Geraldo, para i-contempt kita rito sa aking Quadcom. Yung mga ganyang kasing salita, hindi pwedeng i-contempt yan. May rules of regulation tayo dito sa Quadcom hearing kay Boy, ha? Yung mga ganyan, magdagdagan mo yung salita mo para i-contempt kita. Okay, ito sandali. Tingnan muna natin tong video ni Takero tapos saka natin doon para magbanta. Hindi kasi yun yung mensahe ng ng rally. Yung mensahe ng rally is kapayapaan para hindi na magkagulo yung dalawang may mas na Okay, mga kababayan na mga ka-INC hindi daw yung peace rally daw na ginawa natin diyan daw ay hindi talaga totoong peace rally. Kasi daw pinagsalita niyo si Kong Marcoleta. Isa na naman ng pakikailam mo sa Iglesia ni Cristo at pagsasalita mo ng walang kabuluhan. Lalong pinapaliit mo lang yung mundo mo dito sa mga INC. Okay, sabihin mo ba naman ng hindi talaga pangkapayapaan yung sinabi ang ginawa namin diyan? Malupit talaga tong babae na to, no? Baliw to, baliw. posisyon sa Pilipinas na medyo mayroong hidwaan, di ba? Pero sa akin, kung gusto nilang pagbatiin, bakit hindi na lang nila in-invite si Vice President Sara Duterte diyan mismo sa rally ng Iglesia ni Cristo, ng Rally for Peace kuno nila? At itong si PBBM, bakit hindi din nila in-invite? So kung gusto nilang magkaayos, pagkakataon na nila yun, di ba? I-invite si BP Sara. Pagka ganyan, walang ganyan invite ang rally, is rally lang, no? Baga itong peace rally na nangyari na yan, kung mapapanood nila at napanood din nila, magkakaroon sila ng isipan na magbati na lang sila. Hindi doon mismo sa rally kasi sa Iglesia ni Cristo yon, kung hindi ka ba naman tanga. Okay? At si BBM, nandun sa may helicopter at nanonood din ng live yan. Kung nakita niyo po sa vlog ko nandun po yung helicopter, unang-una sa preview ng aking vlog, andun yung dalawang helicopter na umiikot at malamang andun si BBM at nakikita niyo talaga niya yung kung nasaan man kami na sobrang daming tao. Okay? Tuloy-tuloy pa. At ito yung aking reaction dito sa kung bakit sinabi ni Takero na naglalayasan yung mga tao. Panoorin mo natin sa dito. I-invite si PBBM. In my own opinion lang naman, views, perception, beliefs, na dapat sana in-invite yung dalawang ito. Di ba, para nang kahit may alitan yan, syempre makikita natin na magiging professional yung dalawang yan. Ipapakita nila sa taong bayan na ngingiti sila. Pero I think si PBBM hindi naman ata mahilig makipagplastikan na kayanin yung sinasabi yung makita yung pagmumukha nila. I think hindi kaya yun ni PBBM. Pero for the sake of the people of the Republic of the Philippines, I think kaya nilang gawin yan. At saka kaya nilang gawin na magbati sila. Hindi. Kaya nilang gawin yan. Pero yung nguso mo nga, wala nang gustong tumanggap. Tingnan mo, si Ed Calawag, hihirapan ng ayusin yung nguso mo. Si Vicky Bello, sinisigil ako ng $300,000 US. Saan man nakukuha ng ganong kalaki para i-repair lang yung pagmumukha mo? Yun ang problemahin natin, Mima Alicia, na kung paano natin napapagamot yung pagmumukha mo. Masyado kang pintasero, sabihan mo kaming kupal, pati mga Iglesia ni Cristo pinapakailaman mo, pati si Kong Marcoleta pinapakailaman mo. Ngayon, papakailaman ko rin ang nguso at pagmumukha mo. Masyado kang pakailamero. Bago ka humarap dyan sa vlog mo na yan, kontakin mo na ako at tulungan, hati tayo sa gastos. Ito, may magdo-donate na rin dito. Naaawa na rin sa ito Asan ba ito nag-comment nito? I love Mima. Gusto ko siyang tulungan. Sagot ko na paggamot sa kanya sa mental hospital. Naku, may tama pala yan. Mima Alicia, si Clam. Mansion. Ay, grabe mayaman to. Mansion ng apelido. Sagot na raw niya yung sa mental hospital.
siguro kung para gumaling 'tong si Mimi Alicia, 'di ba ang alam ko sa mental hospital 6 months yata 'yan o 1 taon bago makalaya at para gumaling. Ito siguro alam ko 15 years 'to bago 'to gumaling, eh. Pero kung sakaling ipapa-mental niyo po ito, mas maganda muna ipaayos po natin yung mukha kasi baka hindi tanggapin 'to sa mental, ha? Alam niyo 'pag pinasok mo sa mental 'to, sasabihin sa mental, "Ay, paggamot niyo muna po yung nguso niyan." Sasabihin, "Bakit ho namamaga yung nguso niyan? Baka puwede niyo munang ipaayos yung pagmumukha niyan bago niyo ho dalhin sa mental." Yun ang ano siguro pagtutulungan muna namin 'to at ay, siguro po ay, susunod na mga ano, ipapangalap ko 'yan sa mga sponsors ko para ano, mapagamot itong si Alicia. Siguro baka tanggapin ko na yung ano ni ni ano, ni Vicky Bello na $300,000 para lang mapagamot yung pagmumukha nito. Ito kasi si kay Sir Ed, excuse me, ay, ₱20 lang kaso maghihintay pa ng araw na kalahati lang. Eh, saan ka naman hahanap ng araw na kalahati? Tapos magsasabay pa yung buwan saka araw, saan ba baliw yata yung si Ed, eh. Kailan pa lalabas yun? Dito na lang tayo. So, nananawagan po ako sa aking mga sponsors ng Team Taghirap, lalong-lalo kay Mami Sharma and Mami Amabela. Baka gusto niyo po akong tulungan, ipaayos yung pagmumukha nitong pakailamerang babae na 're. At sa mga iglesia po ni Cristo na binabanatan po kayo ng babaeng hindi ko malaman kung saang planeta galing 'to, ha? Yung po sa thumbnail dati pong ganyan ang itsura niya, yung aso na parang nagmukhang tao, tapos gumaling, nagkaroon ng pera, yun na yung katabi. Siya po yun. Ayun, tinang kamukha-mukha. Kaso, kailangan pa rin po natin ipagamot. Maawa na tayo sa tao na 'to. Mali ka, Brad. Lifetime yan mula nagkagaling yan. Hindi nga. Meron ho tayong mga magagaling na espesyalista tulad ng mga latero nga po. Idol Calm. Yun nga po, kaso kay Sir Ed, naghihintay pa ng araw na kalahati tapos sabay pa yung buwan saka araw. Mahihirapan po matagal. Kay Vicky Bello, 300,000 po. Nakita niyo naman, legit po yung kausap ko na yun, ha? Dapat sa kanya sa sampahan ng kaso, Edgardo Roa. Ha? Hindi ko alam dito sa mga iglesia ni Cristo, parang pababayaan lang naman kaso binabalahuran lang sila, no? Sige, ako na lang bahala dito. Kami nila yung mga tropa na bumabanat dito, yung mga binabanatan din siya, itong si Alicia. Pagtutulungan na namin 'to para makabawi naman yung iglesia ni Cristo, yung mga kapatid natin na INC sa pagbabalahura nito sa mga INC kay Kong Marcoleta, kami na ho bahala dito sa babae na 're. Gusto mo Alicia, araw-arawin kita, ha? Hanggang sa mapanood mo, hangga't ma-realize mo na hindi ka na mag-vlog para hindi mo na iharap ang pagmumukha mo sa social media. Check up ka na rin, boy. Pa-check up ka na rin. Ito baka si Geraldo Carlos, baka si Alicia 'to, no? Hoy, Geraldo, i-send mo 'tong video sa idol mong si Alicia, ha? Ako, may pampa-check up ako, ha? Nasasaktan na 'to, nasasaktan. Magkano daw kamatis ngayon? Sabi ni Marcos. Ang isang kamatis po ngayon, ₱20 ang isa. Yung tropa bumili nung nakaraan, 18 po ang isa. Wala na, paano magkakamatis? Nagkakamahalan na. Ngayon, ang inuuna kasi diyan sa Congress, puro mga Quadcom. Puro pagbabanat kaya BP Sara, manuunahin niyo po sa Quadcom. I-contempt niyo na yung mga magsasaka. Bakit ay napakamahal ng mga bilihin, ng mga gulay. Tulungan niyo muna sila bago kayo magsalita diyan. Nilagay kayo ng mga taong bayan diyan para kayo ng panukala dito sa Pilipinas kung ano ang dapat gagawin dahil napakamahal na po ng mga bilihin. Ang inuuna niyo mga party-party. Woo! Sabi niya, BBM vlogger siya, BBM Bongbong Mina. Boy, ako lang retoke ng nguso ni Mima. Burikat, gamitan lang yan ng sinsel at gunting ng yero. Guntingin mo na lang kaya yung nguso nito, no?
Di magpupuro ano yan, labas ng gilagid niyan. Eh bahala ka na hagis ng mga masilya doon, no? Mima, meron ditong latero. Baka mas makakatipid ako sa iyo dito. Ito na lang daw si Isayas. Oh. At baka sakaling mas gagaling ka, no? So ito pa, hindi pa ako tapos sa reaction dito kay Takero. Beto natin muna. Sige. Sa harap ng crowd kasi syempre binoto namin sila, 'di ba? We are here for unity. 'Di ba? So kaya nilang gawin 'yun pero punto din Binoto mo si Marcoleta? Binoto namin, hindi ka nga nakarehistro, baliw. Hindi ka man nakarehistro eh. Kung makapagsalita ka, kala mong bumoboto ka, hindi ka nga nakarehistro. bakit hindi in-invite ng Iglesia ni Cristo itong si Vice President Sara Duterte at bakit hindi rin in-invite ng INC itong si PBBM na yung dalawang yun inendorso naman nila. Bakit, 'di ba? Yun lang naman, nagtatanong lang naman ako, nire-raise ko lang naman yung Wait. Sabi ni Sir Jay, 20 pesos isang kamatis, saang palengke yan, maisumbong nga sa DTI. Na ano po yan, na video na rin po ng mga streaming media yan, na ganun po talaga yung presyo ng kamatis, Sir Jay. Kahit di mo na isumbong sa DTI. Alam na po ng taong bansa yan na ganyan po kamahal yung kamatis. Asing halaga ng 20 pesos na bigas ni BBM. Kahit sa po maglibot dito, talagang mahal po talagang kamatis. question na yun. And beside, going back sa ating topic, in overall para sa akin, peace naman yung rally kasi wala naman pong nanggulo, wala naman pong nang-away. Beside, Hindi. May nanggulo po doon. Dinampot po ng mga kapatid na scan at hindi ko na po na-video yun eh. Sabi ko, nakatayo kasi ako doon. Tapos hawak-hawak nung dalawang scan na malalaking mga kapatid. Malaking mama, tapos may hawak na parang puon na kahoy. Ando siya sa may harapan, dinampot siya ng mga scan at nilabas. Okay, buti nga hindi siya binugbog eh. Saka hindi naman ganun yung mga kapatid na iglesia na para mangbugbog. Nanggulo lang siya, dinampot siya. May 3 scan nang dumampot sa kanya. Hindi pa pulis ang dumampot kasi nakapaligid man dyan. At meron pong mga intelligence dyan na mga tropa. At yan, hindi ko sabihin kasi meron tayong mga kaibigan na nagtatrabaho rin sa mga intel. Nakaikot din sila dyan. Kaya ay yung gagawa ng kalokohan dyan sa peace rally ay hindi mangyayari. Hindi sila mga naka-uniforme na nagtatrabaho sa intel. Sabi ko sa inyo eh. Yung mga kaibigan tayo ng mga intel na nagtatrabaho dyan sa peace rally. Kaya kung sino man ang naggawa ng kalokohan dyan, dampot. May nadampot nga eh. Sayang, hindi ko na kasi mabilis yung lakad na ganun. Paano pa lang ako ng video eh. Saka napagbigyan sila. Ang laking mama, nakalbo, na maano yung noo niya, na malaki yung noo hanggang dito sa may bunbunan. Tapos, konti yung buhok. Tapos, medyo chubby, na medyo matangkad-tangkad. Na may dalang puon. Sabi ko kapatid, bakit ano yan? Kasi nakahawak na gano'n siya eh. Nanggugulo doon sa harap. Nanggugulo. Di dampot. Dampot siya. Tutuloy pa natin to. Hindi pa ako nagsasalita dito about sa bakit nag-aalisan ang mga kapatid habang nagsasalita si Kong Marcoleta. Okay, sige, let's go. handa naman po ng Malacanang yung INC rally na yan dahil sabi pa nga ni Lucas Bersamin, may mga ambulance kami naka-ready dyan, 'di ba? So sinuspend nga din yung klase, 'di ba? So sinuportahan ng gobyerno yung INC rally. So I think mga minamahal, wala naman pong ginawang tira dito kay PBBM. Pero yung punto ko kasi dito, bakit may nagsalita na isang politiko na ang mensahe, 'di ba, ang sabi nila walang politician na involved. Si Marcoleta, politician yan. Although sabi na lang natin na INC siya, pero hindi pa rin tama na hinaluan niya ng bahid ng politika doon. Tinitira yung House of Representatives, tinitira yung kapwa niya mga kongresista. Kaya nga hindi malabo sa akin na yung mga taong nandoon magsiuwian. Tingnan niyo itong si Takeo, na videohan niya pa nga, 'di ba, na nag-uuwian yung mga tao. Bakit nag-uuwian siya? Siguro, I think nabanas sa mensahe ni Rodante Marcoleta. Sabi nga ni Stephen, nakita ko sa video, okay na sana nagsalita pa si Rodante Marcoleta Sinira niya yung image ng ng INC Rally for Peace. Pero tingnan nyo naman kung gano'ng kapakailamero itong babaitan na to, no? Okay. Ako naman. So, na-videohan ni Takero daw itong
mga kapatid natin na mga naglalabasan. Okay, mga naglalabasan daw. Nung nagsalita na si Kong Marcoleta, okay, ito naman po ang paliwanag ko kasi ako po mismo nandun, sa akin kayo maniwala. Okay, for the record, dito sa Quadcom. Okay, ito po ang dahilan. Sa akin kayo maniwala kasi nandun po ako. Okay, Boy Sardinas is live na nabuhay, na totoo, na nandun ako mismo sa rally na yan. At nandun po ako mismo sa harapan at ako'y umiikot. Wait lang, inuubo ko eh. Napakalamig kasi dito sa bundok eh. Okay. For the record na, Secretary, for the record. Okay, ito yung pinaka-main na magsasalita ako about dito sa takero na to at sa babaitan na to na tinira si Kong Marcoleta. Nung nagsalita daw si Kong Marcoleta ay nag-alisan na ang mga kapatid. Okay, ito naman sagot natin. Ito na, mga kababayan, kung bakit may nakita sa video na may nag-aalisan, may parating. Sa milyon po na tao diyan, hindi sabay-sabay na naiihi ang mga tao. Kahit po na nagsasalita na yung pinakamataas sa ministro, ay may umaalis kasi nga po malayo yung ihian, may umaalis po at may parating. Kita po yan sa video na yan. Mayat maya po may tumatayo at umaalis. Sinabayan po ni Takero yon para makakuha siya ng magandang spot na nung nagsalita na si Kong Marcoleta, may makuha siyang video na umaalis po ang mga kapatid. Okay. Yun. At hindi po sila umalis, umiihi lang po sila, hindi sila umaalis. Mga baliw kayo. Mga siraulo ng mga to. Hindi naman alam nyo mga kababayan, ang mga iglesia po ni Cristo hanggat hindi po sinasabi ng pinakamataas doon sa rally na uwian na, hindi po uuwi ang mga yan. Woo! Okay. At meron po akong vlog niyan. Nasa pinakadulo. Kahit ano nyo na lang, pabilisan nyo lang. Ang punta na kayo sa dulo. Uwian na nga, hindi pa nga nag-uwian yung mga kapatid eh. Sinasabi ko sa inyo. At yan, at minu-minuto may tumatayo kasi nga umiihi. Nagsi-CR. Okay? Meron dyan talaga na sobrang ihing-ihi na, pinipigil niya kasi masyadong medyo nasa gitna siya. Pero wala na siyang magawa kasi hindi na rin kakayanin. Tatayo siya at para umihi. Sobrang daming tao, libo-libo, daan-libong mga tao doon, milyon na nga. Meron talaga at may hindi sabay-sabay na naihi, pupunta na sa CR. Talagang paganong-ganon lang yan. At hindi sila umuwi. Babalik ulit yan. Kaso itong takerong siraulo na to, ang binidyohan niya lang, yung nag-alisan na. Pero bumalik po ulit yung mga yon. Okay? Kung hindi man sila nakabalik sa sobrang daming tao, andun sila sa gilid. Dahil na may mga bata po, may mga matanda na nandyan, hirap din pong makahinga na sobrang dami po ng tao dyan. Kaya kung bakit may paalis, may pabalik. Nung nagsalita na po si Kong Marcoleta, kumuha na po itong tanso vlogger na to ng magandang video para tirahin si Kong Marcoleta. Nasabi niya, ay, ito ang gagawin kong content. Nagsalita na si Kong Marcoleta, banatan nito, sabay ito ng videohan yung mga kapatid na mga palabas na. Ito naman takero na to, naglayasan daw. Nako, walang iwanan ng Iglesia ni Cristo. Takero, baliw ka rin eh, ha? Hindi yan umalis, umihi lang yan. Naka-documentary ko dyan eh. At nung natapos na ang programa, hindi pa nga kami umalis eh. Mga nagkantahan pa doon about yung mga kanta ng Iglesia ni Cristo. Talagang nagtatalon pa kami doon. Sobrang saya. Dahil natapos yung mismong rally. Sobrang saya. Tapos yan, nagpapaalam na kami. At hindi ko na na-vlog, magmula sa Quirino Grandstand hanggang mismong Pasay, ang mga bus kaliwat kanan yun. Biruin mo, napakalayo yun. Tapos nilakad po ng mga kapatid. Magmula sa Quirino hanggang Pasay. Ganun po kahaba. Yun nilakad nila kasi yung mga bus po nila hanggang doon. Kita nyo naman. Tapos gasalita ka ng ganyan. Naglayasan daw yung mga kapatid nung nagsalita si Kong Marcoleta. Narinig mo naman kung nagsalita siya. Nagsalita naman siya, talagang mabuhay, di ba? At yan, patama talaga yan. At hindi lang si Kong Marcoleta nagsalita. Ito, papanoorin natin. Nasiraan ka yata ng ulo.
ng ulo. Ang saya-saya nga ng mga tao doon noong nagsalita si Kong Marcoleta, Julma Biliman. Ha? Eto nga ang isang siraulo nga si Takero, nung nagsalita si syempre, galit sila diyan, sinabayan niya ng content ng umaalis yung mga kapatid. Hindi po umaalis 'yon. Papunta yun umiihi. Umihi po yun, tapos yung usapan doon, bumalik ho sila ulit. Kasi syempre, hindi niya na iba-vlog na nagbalikan ulit yung mga kababayan natin. Ano yan eh, tingnan nyo, may pabalik. Sa video na yan, may paalis, may pabalik. Hindi ho na uubos ang tao dyan. At sa totoo, hindi ho aalis ang mga kapatid na Iglesia ni Cristo hanggat hindi po tapos. Ginagawan ho nila ng issue yan. Para may masabi sila na banatan po itong si Kang Marcoleta. Di ba? Ako sa akin kayo maniwala, nandun yun. At pag nakita ito ng mga kapatid, itong video na to, yari ka na naman, Alicia ka. Ako yung nagmamagandang loob lang ho sa tao na to. Gusto ko talagang gumaling itong babaitan na to. Totoo, dismayado kami kasi ayaw namin kay Marcoleta. Chow Teodoro. Wala kami. Pustahan tayo. Chong Teodoro. Marcoleta win ako. Ikaw, Marcoleta, lose? Kung naman ako sa page ko, pustahan tayong dalawa. Yung mga tanso nga pinupuntahan ko nga, na ko nga na 50,000. Hindi man pumapalag Pustahan. Sabi nyo, talo na si Kang Marcoleta. Ba't tayo yung palagan si Boy Sardinas, yung mga tanso dyan, lalo si Chris Ulo, may kipagburahan pa raw ng channel, hindi nga pumapalag Pag pumupunta ako sa channel niya, natatapos na yung vlog. Pag pupuntahan ko, sasabihan ko, ako yung pumapalag sa about sa Marcoleta win ako, hindi ako binabasa. Mayayabang lang kayo, mga tanso kayo. Pasalamat ka, Takero. Sabi ko na may mga spy doon na mga tanso vlogger Pero wala silang nakitang na doon. Yun lang, nakakuha lang sila ng isang ng prospect sa kanilang vlog, yung nag-alisan na nung nagsalita na si Kong Marcoleta. Mga tanga, hindi naman nag-alisan, umiihi lang yun. Ang Iglesia ni Cristo, kita nyo naman, sobrang solid po yan, na hanggat hindi uwian, hindi po uwian, nagsi-CR lang yan o kumakain. Siyempre, vlog nila yan, para makahanap sila ng pagtatawanan, para pagtawanan nila ang si Kong Marcoleta. Ayan mga Sir Marcoleta, kami na bahala sa mga tanso na to, Kung Marcoleta, baka gusto mo naman tulungan to, ipagamot kayo natin tong mukha nitong si Mima Alicia. Paki-like nga po tong video na to. Nanonood po si Kong Marcoleta. Kong Marcoleta, nanonood kaya diyan. Pa-like nga po, Kong. Kaya ako na bahala rito sa babaitan na to, no? Ito si Kong. Excuse me. Gusto niya ng kasuhan to pero hindi niya pag-aaksayan ng pera yan si Mima, siya nang attorney, siya gagawa ng kaso. Tapos pag-aaksayan niya pa to ng panahon, yung itsura na yan. Naku po. Mima, Iglesia ni Cristo, hindi katulad mo, mahilig manalikod ng tao. At totoo yung tao at totoo yung sinasabi ni Kong Marcoleta. Kong Marcoleta ngayon, senador na kasi nanalo siya number 1 sa balota ko, Marcoleta. Mga babayan na butang supporter. Sureball tayo diyan kay Kong Marcoleta. Number 1 sa balota yan. PDP laban tayo mga babayan. Itong channel ni Boy Sardinas, marami-rami na tayo dito na talagang solid PDP laban. Yun lang maitulong natin Kitatang Digong at kila Kong Marcoleta at sa mga INC na solid. Sama-sama tayo dyan. Panisin natin itong mga hinayopak na mga to. Yan nyo, Kong Marcoleta, kami bangalit ito nila, nila Sir Spencer. Kami babanat sa'yo. Banatan mo ng banatan ng mga Iglesia ni Cristo at si Kong Marcoleta at sino pa man, babanatan kita ng babanatan. Lalaitin yung pagmumukha mo. Kung makapagpintas ka, alam mo kang perfectong sa pagmumukha mo, mas maganda magmaskara ka na lang Maskara ka bago ka nagbablog Alam mo, napakagandang babae na to. At kailangan mong sobrang talino at kailangan mong sobrang ang taas ng tinapos. Mas marunong ka pa sa Iglesia ni Cristo at mas marunong ka pa kay Kang Marcoleta.
Ikaw na kaya mamuno sa iglesia para masunod yung kagustuhan mong hinayupak kang babae ka. Hima ang tawag dyan. Mario, Adolfo, shoutout mo na. Idol Pasama, 5,000. Panalo kong Marcoleta. Kaso nga po, wala akong pumapalag. Basta ho pag may pumalag ho ng mga tanso vlogger sa pustahan, kasi sila man ang nanguna dyan, pustahan daw. Ngayon, pinapalagan ko nga po ng pustahan, hindi ho ako pinapansin. Hanggang salita lang sila. Hindi nyo ba na-imagine? Hindi lang ho sa Quirino Grandstand ang nag-peace rally. Ang dami ho, no? Napakadami. Subukan nyo mag-rally. Ito nga, January 18, tingnan natin, pupunuin daw nila yung EDSA. Tingnan natin. Subukan nyo Hindi lang sa EDSA, iba't ibang sari ng lugar. Ganon, gayahin yung Iglesia ni Cristo kung talagang solid kayo kay BBM, mga tanso. Mga tansong pulpol, yan ang ano nyo. Yan ang i-portion nyo. Yung talagang gawin nyo. Kahit saan sa mga sulok ng Pilipinas, gayahin nyo ang Iglesia ni Cristo. Pag nagaya nyo na ganyang kadami, ang magrarally, about naman kay BBM, yung sinasabi sa January 18, buburahin ko na yung aking YouTube channel. For the record, gayahin nyo kung nasan may Bigan, may Davao, may Cebu, may Bicol, may kung saan-saang lugar, ganun dapat kayo kadami. At ganun kayo kadami sa Quirino, umaabot ng, sinasabi nila po, ano nila yun? Wala, 500,000, mga bobong mga sipagbilang. Baka mga sa 1.5 million, makakulangin yan ang gawin nyo Yan ang gawin nyo mga tanso. Pag nagawa nyo dyan, hindi na ako magbablog. Punuin nyo yung EDSA itong January 18. Meron din kayo dapat kung saan-saang lugar. Gayahin nyo ang Iglesia ni Cristo. Tingnan natin. Tingnan natin kung kaya yung taong ganyan. Tingnan natin kung meron kayo pagkakaisa. Wala nga pagkakaisa kayo Hindi nyo kakayanin ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Kasi yan mula sa Diyos. Kayo yung pagkakaisa nyo, sa demonyo. Hindi nyo kaya yan. Lalo pag walang basbas ng Panginoon, hindi nyo kakayanin na mag-rally ng ganyang katahimik, ganyan ka-peaceful, ganyan kasaya. Hindi nyo yung kaya. Woo! Tanso, nasan ba rito yung mga trolls? Sabihin nyo dun buburahin doon ni Boy Sardinas yung channel niya kapag nagawa daw natin yung kapares ng rally ng Iglesia ni Cristo. For the record, sekretary, naka-record to quad kong hearing yan kay Boy. Tignan natin ano ba ngayon? 16, 17, 18. 2 araw na lang. Babantayan namin kayo ngayon. Tignan natin. Kung gabi pa lang, nandun na kayo at naghihiga-higa na kayo doon. Kita nyo naman mga kababayan sa vlog ko napaka-peaceful na mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. Naka-documentary po yung aking vlog. Makita nyo sila, tahimik sila dyan. Tapos walang mga kalat. Hindi tulad ng mga iba dyan, ng mga nag-rally, napakalat. Iniwan nyo ang mga kalat nyo. Hoy! Wala kayong mga disiplina. Iglesia lang ang may disiplina, lalo about sa mga ganyang kalakihang. Alam nyo, pag mga ganyan mga rally, yung hindi nyo kayang gayahin ng Iglesia ni Cristo. Kung gaano kalinis dinatnan ng Iglesia ni Cristo, ang Quirino Grandstand, mas malinis pa nung iniwan. Kaya nyo yan? Kaya nyo ba? Kaya nyo yan? Sino makikipagpustahan dito na kaya ng sinasabi ng rally sa January 18? Sinong pupusta? Kahit 5,000 lang. Sinong dito? Tanso or trolls? Kontakin nyo sa aking page. Tayo doon? PM tayong dalawa. Yung totoo, katawagan kita. Kung totoong makikipagpustahan ka, magbibideo call tayong dalawa. Naka-record yung usapan natin kung sino yung pagmumukha mo. Ayoko makikipagpustahan na hindi naman legit. Di ba? Yun ang pinaka doon. Nakita nyo na po yung paliwanag. Tinong ba kami sabihin pa to sige, tuloy. Hindi naman totally ni Rodante Marcoleta in my own perception. Wala namang paninira talaga doon. Sabi nga niya, biglang cambio. Biglang cambio, Sir Marcoleta. Hindi man daw sinira.
Samantalang kanina, sinabi mo, sinira ni Kong Marcoleta yung peace rally. Tapos bigla kang mag-aanong ganyan. Bayaan yung mga kababayan, kung naaawa na kayo sa babae na to, hayaan yung ako na po gagawa ng paraan para mapagamot natin tong babae na to. Para naman, pagka nagbablog siya, medyo maganda-ganda naman. Okay, maraming salamat po sa mga nag-like ng ating video, okay? So maraming salamat po sa mga nag-like. Malinis din, iniwan ni Sarah Kaban ng Mr. Densyo. Ito, i-contact natin to. Sinungaling ka eh. Mr. Densyo, 19. Hindi nyo nga napatunayan na nga yan. Sinabi nga ng COA, ayaw nyo pa rin maniwala. Ano ba ginagawa ng Quadcom? Sila ba sila naminging COA? I-content natin to bago tayo matapos. Malinis din iniwan ni Sarah Kaban ng Office of the Vice President, Mr. Densyo, 19. I-content natin to. Sekretary, paki-ready mo nga ito. Pakihanap mo tong address ni Mr. Densyo, 19. Tapos madala ka ng mga 4 na pulis sa 3 aso na maraming rabies, tapos pakikagat. Pakipakagat mo sa aso tong si Mr. Densyo 19. Sir Densyo, contempt po kayo ngayon ha. Ayun siya na po kayo, napili ho kayo na makontempt ngayong araw. Pakihintay yung mga pulis dyan. Secretary, pakialis mo na yung mga pulis. Okay? Mataba ba yung mga aso ngayon? Mataba? Ay, naglalawa yung aso. Mr. Densyo 19. Yari ka ngayon. O sige. Palisin mo na, tapos bigyan mo ng 15,000. Nakuha mo na sa satellite kung saan ang address nito. Okay. Ang bilis ng satellite natin, ano? Nalalaman ka agad kung nasan yung nag-message na to si Mr. Densyo 19. Okay, meron tayong na-contempt ngayong araw. Si Mr. Densyo. Palisin mo na yung mga pulis. Search, ingat kayo ha. Ingat. Tapos pakisampal, no? Pakisampal tong si Mr. Densyo 19. Yan, sabi ko sa iyo ano to Quadcom hearing kay boy to wala nang bilang ang Marcos loyalist. Wala nang bilang. Wala na. Sabi ni Ma'am May, ganda ni Ma'am May Shoutout kay Ma'am May, ganda ng Yan yung mga nagme-message diyan na may mga profile. Hindi yung mga kalaso-kalaso lang. Ayan Kayong mga tanso, pakita nyo rin kasi yung mga nyo, yung mga itsura nyo. Yan, tulad ni Ma'am May, ang ganda, ha? Kayo, wala kayong mga picture. Ano ba nangyayari? Ang peace rally, protektado ng pulis. Ang rally ng iba, hinuhuli ng pulis. Ang rally ng iba, hinuhuli ng pulis. Kaya sabi ni Enrique si Francia. Tingnan niyo po, pag nag-rally yung mga yan, sa 18. Kaya magulo yan. Hindi nila kayang tularan ang rally ng mga Iglesia ni Cristo. Okay? Ang mga INC is disiplinado. Okay? Disiplinada. Di ba? At ay nakikinig at sumusunod talaga sa Panginoon. Kasi ang nagutos diyan is tagapamahala na pinanalangin po yan sa Panginoong Diyos. Okay? Hindi basta-basta ho yan na nagpunta na lang ng peace rally yan. Matagal pa po ang preparation yan bago natuloy po yung peace rally na yan. Kasi pinapanalangin po yung pinapanata. Okay? Pati sa ibang bansa po ay nagkaroon po ng peace rally. Iyan ang gawin nyo sa January 18. Buruhan tayo ng channel pagka nyo yan. Pagka nakita nyo, pag nagawa nyo. At ganyan din kasi disiplinado ha. Hindi yung mga balahura. Woo! Kailan ba mauntog kailan ba mauntog rally? Ito hindi ko makontempt si Gerald Carlos Ito ba yung gusto kong hindi kita makokontempt kasi ganyan ka lang magsalita. Nagko-contempt ako pag yung katulad kanina si Mr. Densyo, yung mga ganong kino-contempt ko rito. Takot kaya siguro makontempt Geraldo. Takot ka palang makontempt Real talk, ang INC kampi kay BP Sara. Yan. Kampi is kampi kasi nga suportado nila na wag impeach si Sara Duterte, si BC. Okay? Totoo, may pinapanigan kasi nga ayaw nga nilang ma-impeach si Vice President kasi nga maraming problema ang bansa. Bakit yan pa ang uunahin? Unahin nyo muna ang presyo ng kamatis. Hoy! Anak ng tipaklong pa-impeach pa unahin yung presyo nga ng kamatis. Hindi nyo
Hindi nyo maibaba eh. Ano ang kailangan? Tulungan nyo ang magsasaka. Ano ang kailangan para bumaba ang mga presyo ng mga bilihin natin? Sabagay kayo, marami kayong pera eh. Kami, wala naman kaming pera, yung mga mahirap. 'Di ba? Kayo, walang problema kahit 1,000 pa ang isang kamatis, walang problema sa inyo kasi marami kayong pera. Yan ang sinasabi ko. No? Boss boy, magkakasala tayo niyan nang dahil sa dalawang may topak na yan kasi bawal po sa atin pustahan. Romeo Solis, may kapatid. Pagbigyan nyo na ako. Wala, kahit naman makipagpustahan ako, ala naman pumapalag eh. Yan si kapatid Romeo Solis. Shoutout sa mga kapatid natin yung mga nakatabi ko dyan Hindi, at yung iba nagpa-picture pa sa akin. Wow, sabi nagpa-picture pa sa akin, Bay Sardinas. Nagpa-picture pa sa akin. Tapos tumulong pa ako doon sa mga kapatid doon ng mga nag-ayos ng mga placards. Itinayo-tayo namin doon. Tingnan natin kung kaya yung tularan niyang ganyang peace rally. Ewan ko kung sana matuloy kayo sa January 18 at para magkaalaman kung ano talaga ang adhikain nyo sa inyong rally. Tingnan natin. Maganda naman din talaga kung magkakasundo na si Vice President at si BBM. Nasa kanila na yan. Pero marami pa rin talaga na mga ayaw sila pagkasunduin. Tulad nito, patuloy na ginagatungan, patuloy na nang babalahura. Okay? So, ang mag-ano na lang dyan, magdedesisyon na lang dyan. Maghintay-hintay na lang tayo. Pero ito, malapit na mga kababayan, ang eleksyon. Dito tayo magkaisa na tayo rito. Lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at kahit hindi mga kapatid, alam ko, marami rito na hindi mga kapatid na PDP laban lang iboboto nila. Okay, right, shout out. Shout out pala kay Sir Robin Padilla na nakita ko doon. Siguro mga 2 paligo lang lamang sa akin. Napakatangkad, ang puti. Kala ko maitim eh, maputi eh. Si Senator Bato lang hindi ko nakakita kasi sasakyan talaga si Senator Bato papasok doon sa likod ng Ocean Park eh. Si Robin Padilla naglakad. Kaya pinagkaguluhan siya doon. Nagpa-picture nga sa akin si Robin Padilla eh. Sabi sa akin, Boy Sardinas, ikaw ba si Boy Sardinas sa picture? Nagpa-picture sa akin, mga babayan. Sinasabi ko sa inyo. Boy Sardinas, pasaway ka. Nagpalipad ka ng drone kahit bawal. Ikaw huhulihin ng pulis. Pero nagsorry naman ako. Pasalamat nga raw ako at yung drone ay naibaba ko pa. Patakas na yung drone ko eh. Pasaway kasi ako eh. Buti na ibaba ko yung drone ko. Kung hindi, goodbye ang drone ni Boy. At nagsorry naman ako. Nag-try lang ako kasi baka ako payagan. Napagkita ko sa monitor, pinayag. Nung lumipad na, binawi ulit. Ganda sana nun. May sarili kong kuha ng video ng ano. Pero okay na rin yun. At least na-experience natin yun. First time ko nang ganun. Dati kasama na rin ako dun sa kay Estrada. Mga iglesia kami sa ano kami, lokal ng Quezon, Nueva Ecija. May Lupao, Nueva Ecija kami nun. Sa Lupao, Nueva Ecija kami nun kay Estrada. Di ba? Ganun talaga, sagot ng Iglesia ni Cristo, ang mga bus, ganun. Tapos may pakain pa ng McDo yan, di ba? Tapos yung mga kalat, bago umalis, dala-dala namin, naglinis pa kami nun, out of video na kasi wala na akong baterya. Ayan. At nilinis, nakita naman dyan sa Net25, yung post. Malinis, iniwan ng mga kapatid ang Quirino Grandstand. Lupit, no? Inggit ka lang, Mima, dahil iyang paninira mo kay BP Sara Duterte, milyon pa rin ang taong bayan ang nagmamahal sa kanya. Sabi niya, Julma Biliman. Di ba? Yun ang pinakamaganda roon, mga babayan. Ang peace rally protektado ng pulis. Nabasa ko na to. Tukmul, wag kang makisakay sa Tukmul, wag kang makisakay sa INC. I-content na natin ito si Geraldo. Ito mga gusto ko. Ito, pwede na kitang i-content dito. Geraldo Carlos. Tukmul, wag kang makisakay sa INC. Yan na, i-content ka natin. No? Secretary, isa pa.
Bigyan mo ako ng 5 pulis saka 5 aso. Pakihanap si Geraldo Carlos, paki-contempt to. Yari ka ngayon. Bigyan mo 20 mil yung mga pulis natin para nila pang gas, pangkain. Hanapin itong si Geraldo Carlos, paki-detect sa ating satellite. Ayan, yari ka ngayon. Tapos pakisampal ng tig-5 sa mga pulis natin. Ayan, yari ka. Contempt ka eh. Ang peace rally protektado ng pulis. Nabasa ko na to. Enrique Franca. Aileen Cabayao. Sana po dalo kayo sa pamamahayag namin para malaman nyo ang katotohanan kung bakit kami nagkakaisa at bakit sinasabi namin na kami ang bayan ng Diyos sa mga huling araw. Aileen Cabayao. Mabon na daw kayo sa iglesia. Oy, maraming mga nabasa ko sa comment. Gusto nilang maging iglesia ni Kristo. Sama po kayo. Pwede po kayo. Hindi ho kayo basta-basta magiging iglesia ni Kristo. Gusto ko na maging iglesia. Hindi pa po. Susubukin ba po kayo? Ano po kayo? Papangaralan. Susubukin kayo. Kung papasa po kayo sa ganitong ng iglesia ni Kristo, saka po kayo mababautisman, saka lang po kayo magiging iglesia ni Kristo. Hindi ho basta, gusto ko maging iglesia ni Kristo. Hindi ho ganoon. Attend muna kayo pamamahayag. Depende po kung tatawagin po kayo ng Panginoon. Kasi po, pagka tinawag ho kayo ng Panginoon sa loob ng Iglesia ni Kristo, unang pakinig mo pa lang sa salita ng Panginoon, sa ministro or sa isang pamamahayag, isang rinig mo pa lang ng salita ng Panginoon, kung tatawagin ka po ng Diyos, tatawagin ka po at kusa ka ng ibibigay mo na yung pagmamahal mo na talagang yung gusto mo na maging iglesia ni Kristo. Pero pag hindi ka tinawag, hindi ka. Kahit anong gusto mo mong maging iglesia, hindi ka magiging iglesia. Tanong mo yan sa mga kapatid. Di ba, mga kapatid, no? Ang pagiging iglesia po ni Kristo ay mga tinawag. Kahit gusto mo maging iglesia kung hindi ka tinawag ng Panginoon, maraming pagsubok at hindi ka magiging iglesia ni Kristo. Okay. Type nyo yata yung mima lagi yung kino-content. Rolando Guerrero. Type ko siyang ipapagamot. Type ko siyang ipagamot, sir. Kung anong pagbabalahura niya sa kay Kong Marcoleta, babalahurain din namin yan. Okay, alam nyo na yon. Ang pagsasalita ni Judge Marcoleta at para sa ikabubuti ng mga tao. Yung kumayas noon, nagkakuta. Hindi yung iglesia ni Kristo, t-shirt lang yan. Gogo, ulul ka. Conrado, Mateo, wag natin i-contempt to. Sayang lang yung mga pulis dyan. Okay lang yung ganyan salita. Silent influence, 01. Idol, siguro nabibar singhot yan. Tingnan mo mukha, halatang full charge si Mima. Tao lang po ang kinakasuhan. Pompey. Sana po mahanap yung kapatid na pinagbibintangan ni Toserong nagalisan para magtanong. So ayan mga babayan, yun yung pinaka main ng topic natin. Ako mismo nandun. Ang tao po is labas-pasok po yan. Ginawan po ng content ni Teodoro ba to? Takera. Pag-untukin ko kayong dalawa ni Yamimay eh. So bago tayo matapos ng ating vlog mga babayan, panoorin po natin itong isang salita na napakaganda na akala na pati po sila ay pinaringgan ang mga tagapamahala ng Pilipinas. Ito po isa sa pinakamataas sa Iglesia ni Cristo. Panoorin natin. At baka dito matauhan ka, Alicia. Hindi pa kami tapos sa'yo. Babanatan ka namin ulit hanggang sa gumaling ang pagmumukha mo. So, panoorin na ito mga kababayan at paki-like ang ating video. Let's go. Na alam
alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Oo. Isigaw nyo nga, hindi mangmang. Hindi mangmang. Hindi mangmang. At lalong hindi tayo bobo. Yun. Mima, narinig mo? Ha? Hindi kami bobo. Kung pagsalitaan mo, kung mas marunong ka pa sa Iglesia ni Cristo, ha? Ginagawa mo mga bobo ang Iglesia ni Cristo eh. Kung makapag-request ka eh. Ha? Oh. Hindi bobo. Ayan. Sandali. Oh. Kahit si yung isa sa pinakamataas din sa Iglesia ni Cristo, nagsasalita, may makikita po kayo dito sa video na umaalis. Kasi nga, siyempre, malayo yung CR. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. Hindi nakita yan eh. Sana marinig yan ng isang abogado. Sa magtiis kayo sa paggamit ng ganito ng kinakalawang tuwing time. Kung ganito pa rin yung pambukas nyo ng dilata sa bahay nyo, sinasabi ko sa inyo, palitan nyo na yan. Tingnan nyo. Ito yung... Naintindihan po natin, naunawaan po natin, na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Boom! Ang tanong, Sandali. Ay, Mima. Mga tanso at makikiisa sa rally sa January 18. Sana yung kaayusan same ng Iglesia ni Cristo, Peace Rally. Ganyan kaayos ganyan kaayos dapat. At ganyan kayo karami dahil Pangulo na ng Pilipinas ang pinag-uusapan. Okay? Mga kababayan, ang pinag-uusapan ho dito is Pangulo ng Pilipinas. Tingnan natin kung ganong kadami ang sumusuporta kay Pangulong Marcos. Aabangan natin yan mga kababayan. Abangan natin yan, ha? Tingnan natin kung ganong karami, ha? At sabi ko nga sa inyo, andito may mga trolls, buburahin ni Boy Sardinas yung channel na to. Kung magaya nyo ang katulad ng rally ng Iglesia ni Cristo, yung ginawa namin dyan, at meron sa Bigan, meron sa Bicol, Cebu, Davao, o saan-saan pa man, ganon. Naka-drone yan, ha? Kita nyo, dapat magdo-drone din kayo. Baka wala kayong drone, pahiramin ko kayo ng drone, ha? Kung payabangan lang yan, yabangan din natin itong mga to. Kung magyayabang kayo, ha, mga tanso, mga tanso vlogger. Alam ko nanonood din kayo eh. Gayahin nyo ang peace rally ng INC. Okay? January 18 yung pinagmamalaki nyo. Pangulo ng Pilipinas, dapat mas marami kayo. Wow! Dapat mas marami ho kayo, ha. Pangulo na ng Pilipinas pinag-uusapan. Dapat mas marami ho kayo. Huwag ho kayong paano-ano dyan, tulog-tulog sa pansitan. Tuloy natin to. Para napakagandang pakinggan ho nitong sinasabing itong ating kapatid. No? Ayan, ha. Panoorin pa natin to. yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan?
may ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Sa pagkatahasa nilang sinasalungat, inokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Mima, mga tanso, sino pa man kayo dyan? Hindi lang si Kong Marcoleta po ang nagsalita na nagparinig. Ayun sa pinakamataas sa Iglesia ni Cristo, nagsalita din, nagparinig. Okay, yan po kasi yung pinaka-main topic ng Peace Rally. Para iparating din yung mga mali na ginagawa nila. Okay? Si Kong Marcoleta, yung sinasabi kasi ni Kong Marcoleta, ayaw nilang intindihin. Okay? Napakaganda ho na sinabi ni Kong Marcoleta dyan. Bakit ang Quadcom, na sila ang nagko-contempt, na hindi naman sila karapat-dapat, hindi naman sila hukom. Ewan ko ba naman itong mga, sarap kong sabihan mga bobo itong mga, mga tanso na to Sinabi na hindi na nga sila hukom Abogado na nga nagsasabi Kung gusto niyo ng mga ganyan, itong mga nasa Congress, magtrabaho na ho kayo para sa Pilipinas. Bayaan nyo na yung mga ganyan mga usapin na mga kaso-kaso o sino man nirereklamo nyo sa tamang hukuman. Oy! Sabagay, susuportahan kayo ng mga tanso vlogger. Kung ano man ang ginagawa sa Quadcom, kaya nga ho mga kababayan, tumaas sa mga presyo ng mga bilihin natin dahil inuhuna ho nila yung pagkakanyang pagkukontep. Oy! Anak ng democracy naman guys. Tama po kasi hindi kami bobo. Ma'am Aileen, abangan natin yung rally nila sa 18 ha. Tingnan natin kung gano'n sila ka peaceful, gano'n sila yung kaganda, kaayusan, tingnan natin. Ha? Yung pag-uwi, yung kaayusan, grabe yung pag-uwi nun, hindi ko na talaga na-videohan. Napakahaba po ng nilakad ng mga kapatid. Magmula Quirino hanggang Pasay, hanggang Makati, nakapag-ganon yung mga bus, pero nasa kaayusan talaga. At mayroong mga scan na hindi umuwi hanggat hindi malinis ang paligid ng Quirino Grandstand at hindi na makakapagsalita yung mga, kayo mga iglesia, mga kayo, nag-rally dito, napakadumi. Wala ho yan. Ganun dapat yung iiwanan ng EDSA. Huwag niyong iiwanan na madumi. Kasi kami mga DDS, babantayan din namin kayo kung paano nyo balahurain din itong mga peace rally na nangyari. Nangyaya itong mga to. Meron dito Ito sa mga humahamak sa INC, huwag po nyo isama si Kristo dahil yan ay banal na pangalan. Hayaan nyo na po, pag ganyan talaga, mga bobbles yung mga gumagamit ng ganyan yung itong mga dinadabanat natin. Hindi ko alam, wala atang Diyos yung mga yan lalo si Alicia. Dapat DINC iglesia ang ng pera o iglesia ang politika. Ginamit nyo ang Diyos. Makapagbiktima lang kayo. Ano to? INC dapat DINC iglesia ang ng pera o iglesia ang politika. Baliw pala tong Spider-Man na to. Kaya mo na, hindi ko na i-contempt to. Sayang lang yung ko dito. Sayang lang yung mga pulis ko dito. Ginagamit daw ng iglesia yung pera ng Ano ba? Hindi ko maintindihan. Hindi na magawa yan kasi walang Diyos sa kanila. Ang kaguluhan, walang Diyos. Yung kaayusan dito, hindi na nakakayanin to mga babayan. Abangan namin yan, babantayan namin yan, Alicia. Kami naman ang babanat sa iyo ngayon. Kami naman ang mambabalahura sa rally nyo ngayon. Kaya ayusin nyo rin, ayusin nyo. Wait lang, malapit tayo matapos. Ang ganda kasi ng message nito ni Kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po naming mga kapatid,
Hindi maikakaila. Matindi na ang problemang nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba? Mima, kita mo, sobra ng malala na ang problema ng Pilipinas. Kaso, mas malala ang itsura mo, ang pangit mo. Kaya kailangan kita ng ipagamot. Dumagdag pa yung itsura nito si Mima eh. Mima, bago ka magsalita sa mga kapatid ng iglesia o sino pa man mga binabanatan mo, paayos mo muna yung mag-makeup ka naman o paayos mo yung nguso mo. Kala mo kang napakaganda, kala mo makapagsalita, kala mo kang nakapag-aral na mataas, ano ba tinapos mo? Ha? Kung makapagdigta ka sa mga iglesia ni Cristo, makapagsalita ka, makapanglait ka. Ha? Kung paano mo baratan si Kong Marcoleta, ganun-ganun na lang. Ano ba tinapos itong hinayupak na yan? Ha? Kasama kami sa rally ng INC kahit hindi kami miyembro, support kami at masaya kami, sabi ni Ma'am May Ganda. Yan, may balak na rin mag-iglesia yan. Marami naman doon talaga na kung ganong ka-peaceful ang iglesia ni Cristo, kahit hindi sila iglesia ni Cristo, ay ganun din sila sumasama. Pero may mga nanggulo, pailan-ilan, dampot. Kulong-kulong. Manggugulo pa kayo Kung ito si Takero na, dapat medyo nang gulo-gulo ka dun, Takero, na ganun-ganun ka para dinampot ka rin ng mga iskan. No? At kung nakita mo, baka sinampal-sampal kita ron, ha? Or sana mapanood yung mga kababayan, yung aking vlog dyan, kaso na sobrang haba. Sobrang haba nun, gusto nyo, ano na lang, fast forward nyo lang, hanap lang kayo ng pinakamagandang gusto nyo panoorin, kasi documentary po yun. Hirap gawin yung video nun, 3 oras, documentary yun Inikot-ikot ko walang signal vlog na lang ako. Wait lang, malapit tayo matapos. Konti na lang. Yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa. Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita nating ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Yun lang. Sapul na kayo dun sa mga sinabi niyan. Konti lang yun. Pinapalubha nyo daw. Unahin nyo muna yung Pilipinas. Bago kayo sa mga issue ng nakalimutan nyo na yung Pilipino may balak na naman kayo, mag-contempt na naman kayo, mag-quadcom na naman kayo dyan. May rally. Sige, pagbigatin itong mga to, Mag-rally daw sila sa January 18. Tingnan natin. Mima, presidente ng pinag-uusapan dito, sana mas marami kayo, Pantayan nyo itong ginawa namin. At sa buong Pilipinas, na may mga nakakalat-kalat. Tingnan natin kung ganong kasuporta ang mangyayari nito kay BBM. Okay. Abangan nyo mga kababayan, ilang araw na lang, malalaman natin kung ganong kadami ang sumusuporta kay BBM itong darating na rally na sinasabi nila kuno. At kung kaya nilang pantayan itong naganap na peace rally ng INC. Okay, so hanggang dito na lang itong ating video mga kababayan. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa suporta nyo dito sa ating napakaliit na munting channel ni Boy Sardinas at ay PDP Laban. So ulitin ko sa ating mga solid dyan. Malapit na, ilang buwan na lang, PDP laban na tayo Pakita natin dito sa mga kalaban natin na wala silang binatbat. Okay? Bayaan mo silang manira na manira kung gano'n sila hayaan nyo po yung kung paano magsalita itong si Alicia at magbalahura. Babalahurain din ni Boy Sardinas yan. Okay, hanggang dito na lang ang ating live. Maraming salamat po at good morning. See you on my next vlog. Thank you and bye-bye.